Secretary Bonoan, magandang umaga po. Sa ngala po ni Kong Erwin Tulfo, this is again Sir Aljo Bendijo ng PTV at Radyo Pilipinas. Magandang umaga, Aljo, at magandang umaga po sa ating mga subaybay. Opo, napanood po namin yung naging pagdinig po ng mga mambabatas in aid of legislation tungkol po sa flood control projects. Ngayon po, ang tanong ng Yes, taong po. bayan, Sir, Yes, po. nakikiusap ang ating mga kababayan ngayon, sana'y maumpisahan na yung master plan na yun, kung meron man, gumawa na tayo ng paraan para hindi na maulit ito pong nangyaring malawakang pagbabaha nitong nakaraan lang dahil medyo taliwas ito sa naging payag ng Pangulong Marcos Jr. Ibinida pa naman ng Pangulong Marcos Jr. ang mga flood control projects pagkatapos binaha. So ngayon, let's move on na. Sabi nga, dapat i-implement na. Kailan ho natin to i-implement, sir? At hindi na mauulit ito pong mga pagbabaha. Ang in-explain ko po doon sa hearing, we have 18 major river basins all over the country po, no? Okay. Hello? Apo, go ahead And po. actually po, ang sinasabi ko po, there had been master plans that were already formulated Mhm. years back, Okay. a few years back. Mhm. Pero ang sinasabi ko po doon, many of these master plans, flood management master plans in the river basins Okay. are currently being updated para matugunan naman po yung prevailing conditions in the areas. No? Kasi nagbabago naman ng conditions ng mga river basins, including mga environmental, social, at saka yung mga climate change na sinasabi natin. It has to be updated. Mhm. In the meantime, may mga components po naman na sinasagawa na ngayon. Yung mga obvious components, particularly sa mga engineering interventions. Nandoon naman po. I did not say na walang master plans. Kailangan may master Meron. plan in each river basin, including Metro Manila. Okay. Metro Manila, yung master plan ng Metro Manila is being implemented po. The master plan in Metro Manila was formulated. Ang pagkaintindi ko yung bago, yung bago master plan was formulated in 2012. Mhm. And under this administration, yung pa rin po ang ginagawa, pinagpapatuloy po nagkagawin Mhm. at ginagawa po Mhm. under this administration. So, yun po. Marami naman pong naisagawa na doon sa master plan na yun kasi maraming components yan eh. Mhm. Maraming components. Meron yung engineering intervention, meron yung environmental interventions, socio-political issues that have to be addressed. Yung mga marami po. Okay. Pagkaalam ko, there are 8 components po doon. Okay. Including po yung pagkumpuni ng mga pumping stations, etc. Okay. Drainage ng Metro Manila, pag-address ng basura, yung mga ganun po sa watershed area. Okay, malinaw po yan. So, inaantayin po natin yan, no, na ma-solve talaga itong problemang ito, yung long-term solution. Yun ang hangad natin eh. Pero, ang... Yeah, I think the master plan, Opo. ang master plan is actually is aiming for a long-term Long-term solution na yun. po. Opo. Master plan. Opo. Now, I think it's just a matter of actually yung other components has to be integrated implementation. Okay. Opo. Ano ang kailangan natin gawin? So, ngayon po, ang hiling naman ng taong bayan, yung Opo. short term naman, yung panandalian lang kasi nga habang inayos natin itong pangmatagalang solusyon, hindi po maiwasan. May bagyo na naman pong binabantayan this August. Baka tatama na naman po yung bagat sa Metro Manila. So yung panandalian solusyon po, ano pong iniisip natin, sir, na hindi na po maulit-uli? No? At least man lang, meron tayong ginagawa. Ganito po yung, well, there are things actually that has to be, hindi lang naman engineering solution ang pinag-uusapan po natin dito. No? Okay. To address flooding problems is not only engineering solution ang kailangan natin. Kaya kung tinutumpok lang po natin ang Metro Manila, I think marami naman dapat magawa. Kagaya niyan, ang Department of Public Works and Highways, yung improvement ng waterways dito sa Pasig and Marikina, na nakita naman po natin dito na yung mga revetment walls ay medyo mataas na sa lahat. So, yung nakaraang
pagdating ng Carina, hindi naman po nag-overflow ngayon yung Pasig at saka Marikina River na pumasok sa internal areas ng Metro Manila. Mm. Ah, ang kwan lang po natin dito ay yung internal runoff inside the populated areas. Yan ang medyo matagal ng konti Mm. na lumabas. Kasi nga po, yung drainage system ng Metro Manila antiquated na at Ancient. marami pang basura na para. Oo nga. So, I think these are the things that have to be addressed siguro para yung nakita natin yung effect na nakaraan dito sa Carina. And yung mga yun po, sa amin sa DPWH, pinagpapatuloy po namin yung kailangan ng mga engineering interventions. Mhm. Lalong-lalo po sa mga tributaries. Kami po ngayon we are now updating and rehabilitating some of the major pumping stations po under the World Bank program. Master plan din po yan. Opo, totoo po yan. So, ito na nga, may mga mungkahin na idikon dyan sa Metro Manila, sir. Oo, ang dami talaga Ayun, dito. dapat lang. Lumalaki populasyon natin at maraming mga structures dyan sa tabi Yeah ng po. ilog, sa ating mga estero. Yan ang napakalaking trabaho po sa pangkalahatan na ito, hindi lang po sa inyo. Tama ho ba? Totoo naman po. I think it has to be collective effort Yeah, tama ho yan. from all stakeholders Mm-mm. naman para pagtulong-tulungan po natin lahat na i-address yung flooding problems. Mhm. Okay, so hindi ho tama sabihin, sir, na wala hong National Flood Control Master Plan. Meron po tayong ganyan. Let me Opo. ito yung medyo nagkakakulituan siya ng konti. Yun na nga ho. The National Flood Master Plan is actually ito yung sinasabi natin is unique for each river basin. Okay. So lahat po. I said there are 18 major river basins in the country. Each of them has already a master plan. Mhm. Okay. So malinaw ho Each of yan. them has a master plan. Aha, malinaw ho yan. So Yung Opo. sinasabi natin na po yung sinasabi ng maraming maliliit na projects, these are important projects actually po. Aha. Because hindi pa naman natin sabay-sabay na mailagay yung mga components ng master plan. But there are urgent engineering interventions needed already to protect low-lying areas Opo. dito sa lahat ng parte ng Pilipinas. Okay. Sige po. Yan ang sinasabi namin yung mga local projects po. Alright, maliwanag po yan. Maraming salamat po sa inyong panahon. DPWH Secretary Manuel Bonoan, sir. Thank you. Good morning. Salamat po. Thank you. Salamat po sa pagkakataon. Okay, kausapin naman natin live via Zoom si Dr. Mahar Lagmay, ang Executive Director ng UP Resilience Institute and NOAA Center. Dr. Lagmay, good morning po. This is Aljo Bendio sa ngala po ni Kong Erwin Tulfo. Live na tayo sa Punto Asintado Reload sa PTV at Radyo Pilipinas. Good morning. Aljo ba? Aljo. Yes, Aljo Bendio, sir. Opo, Dr. Lagmay, this is Aljo Bendio. Kumusta po? Morning. Okay. Good morning. Okay, sir. I'm sure napanood niyo po yung hearing kahapon. At niliwanag ngayon ni Secretary Bonoan, meron namang master plan. Pero hindi naman yan sa ibig sabihin nun, hindi lang sa isang iglap, masosolve kagad natin problema sa baha. Sa inyo pong palagay, sir, ano pa ang may tuturing nating short-term and long-term solution talaga sa baha? Dito po sa Metro Manila lalo na. Okay, yung short term, medyo yung nagre-rely tayo sa flood control na actually inutang natin ng malaki yan. Alam ko rin na hindi tapos. Tapos yung sana maintindihan ng mga tao na merong mga iba't ibang klasing baha, Okay. no? Merong maliit na baha, katamtaman na baha, dulot ng maliit at katamtaman na ulan. Yung ating mga flood control na nandyan, ay kaya lang niya hanggang doon. Pero kapag oras na nagkaroon ng malaking baha dahil malaki ang buhos ng ulan, naintindihan dapat ng mga tao na yung mga flood control na yon ay minsan kukulangin. No? Kaya magkakaroon ng baha. Okay. Kasi napakalaki ng buhos ng ulan, yung flood control ay para doon lamang.
So kailangan hindi lang hard infrastructure ang meron tayo, no? Dapat pinaplano natin ng mabuti yung ating syudad para complementary to the flood control structure, yung mga nature-based solutions, kumbaga make room for the river. Okay. Para kung umapaw ito papunta doon sa floodplains, kung meron man malaking baha talaga, walang tao, walang komunidad doon sa mga floodplains na yon. No? Okay. Yan ang isang natin dapat maintindihan. O kung nandun man sila, preparado sila. They know the risk. Mhm. Okay? Kasi parang sa atin, pag nilagyan mo ng investment na ganitong kalaki, lahat masosolve na. Hindi po ganun yon. Okay. At dapat naku-communicate ito sa mga tao Mhm. na hindi porke nandyan yung baha, yung yung dike, for example, Opo. ligtas na sila. Kasi paano kapag na overtop ito, Oho. gawa ng napakalaking baha? Kasi Mm. yung pag masyadong malaki yung dike naman, hindi mo na makikita yung kabilang parte ng ilog, Oo 'di nga, ba? oo nga. At saka masyadong mahal. Kaya ang pagtayo natin ng mga ganitong mga istruktura, itong mga dike na ito, yung mga structures na ito ay may hangganan lamang. At Mm. dapat pinahahatid yun sa mga tao na hindi ito complete and total solution. Mm. Dapat may complementation nito. Paano ba natin gagawin yon? Katulad ng, for example, yung make room for the river nga o kaya know the risk kapag ka nandun ka sa floodplain. Marami po tayong mga subdivision at komunidad na nandun sa mga floodplain. Mm. At pagka kung hindi man sila mailipat dahil masyadong mapanganib doon, ay dapat alam nila yung risk at alam nila yung gagawin. Mhm. At marami pa po tayong pwedeng gawin. Yung mga pagbaha, mga aggravating solutions. Taniman natin yung mga forest para mabawasan ng konti yung baha. Huwag natin ilalagyan ng asfalto yung mga kalye na akala natin hindi daanan ng tubig pero daanan pala. Maglagay tayo ng katakot-takot na retention basins. Dito, for example, sa Quezon City, ginawa namin ang master plan yan para yung lahat ng basketball court sa ilalim noon ay magkaroon ng retention basin para mabawasan yung tubig na dadaloy doon sa mga ilog. Magagamit pa yung Papunta tubig. Mhm. sa Manila Bay. Papunta niya sa Manila Bay, marami pang mga syudad, di ba? Nandiyan pa yung San Juan, Mm. nandiyan pa yung Mandaluyong, nandiyan pa yung Maynila. Mm. So pag nabawasan mo yung tubig doon pa lang sa taas through retention basins, pakakawalan mo lang siya pag tapos na yung matinding ulan, ay nakakabawas ito. At marami pa po, hindi ko mauubos itong mga Oo nga. Opo. Mga parameters na ito, itong mga maliliit na solusyon na pag pinagsama-sama mo, baka makatulong ito sa ating problema. Opo. Long-term solution, tanungin mo ako ulit, ano ba yung long-term Yes. solution? Long-term solution Long- natin. Opo. Bilang eksperto mo. Long-term Okay. solution, nakikita naman natin na ang Metro Manila ay medyo overcrowded at Congested. overpopulated. Mm. Overpopulated. Sa larangan ng disaster risk reduction, alam po ng lahat na kapag ka overcrowded ay mahirap ang disaster risk reduction and management. No? Mhm. So, meron pa tayong climate change. Kung ano itong nakikita natin ngayon Mm. na matinding baha na umapaw actually yung Lamesa Dam kung hindi ako nagkakamali, di ba? At katakot-takot ang nagpa-rescue. Quezon City pa lang ay 800 na yata ang mga nagpa-rescue. Na-overwhelm tayo. So with climate change na sinasabi ng mga climate scientists na ay iigting ang mga bagyo, dadami ang ulan, magiging dulot ng mas malalaking mga baha. At hindi lang 'yon ha, yung dating bihira mangyari na malalaki na sinasabi ko na dati once every 100 years or more, Mm. nagiging once every 12 to 15 years na lamang. Mhm. No? So pag naging madalas ito, ay malaki ang problema natin na haharapin. So baka ngayon pa lamang, long term, ay isipin na natin na i-decongest ang Metro Manila. Mhm. At planuhin natin yung mga lugar na pupuntahan natin para kapag mas maluwag pa yung lugar na yon, maiiwas mo yung mga komunidad doon sa mga lugar na mapanganib at makakapagtayo ka ng mga lugar, mga development, mga mall, tapos doon pupunta yung population doon sa mga lugar na walang dilubyo para kapag ka nagkaroon ng baha na malaki, Mm. wala tayong disaster na pag-uusapan. Mhm. Wala kasi sila in harm's way. No? Kasi
ang nangyari doon ay naiplano mo ng mabuti yung lugar. Opo. So ako, planning is always very important. It is the quintessential anticipatory action. Yun, oo. Di Conges Metro Manila, problema, naglagay naman sila ng mga proyektong, ewan ko lang, kini-question to reclamation projects para doon na lang maglagay po ng mga buildings, yan, ng panibago community. Ito ba reclamation projects po din yan ng pamalaan, Dr. Lagmay, sa katuwang ang pribadong sektor? May impact ba ito sa nangyaring pagbabaha dito sa Metro Manila? Anjo, ako ay scientist, ano? Okay. Nagbabasa ako ng mga literature at nakikita ko na marami sa literature na nag-uugnay ng mga reclamation at saka yung mga epekto nito sa pagbaha, no? Hindi ko maikakaila yun na meron ako nababasang mga ganon. Pero bilang scientist, gusto ko na meron akong hawak na datos din, di ba? Kasi pwede kaming mag-simulate ng senaryo ng ulan na magiging baha sa particular landscape. Yung landscape na meron ako, wala ang reclamation, no? Okay. So, alam ko na nagbabaha sa Metro Manila given the landscape that I had for creating those scenarios. Sana meron ako ng mga plano ng reclamation para ma-simulate ko doon yung reclamation kasama nung landscape ng dating Metro Manila para malaman natin sa senaryo, sa simulation, kung talagang may baha o wala. Kasi kung magsasalita ako na meron para dito tapos wala naman Tama. pala dahil haka-haka ko lang, iba ang nagsabi noon, hindi naman sinabi yon para kunyari sa ibang lugar, o opinion ng ibang tao yon base doon sa kanilang sinabi, hindi ko alam kung ganong katoro din yung pagkakaalam noon given the current situation, no? So gusto ko mas accurate bago ko magsalita, no? Pero kung tatanungin niyo ako kung meron bang nag-uugnay noon sa literature, scholarly articles, meron po. Yeah, okay. Sige po, maraming salamat po sa inyong panahon. Dr. Mahar Lagmay, Executive Director, UP Resilience Institute and NOAA Center. Good morning. Thank you po. Good morning and maraming salamat po. Thank you.